how to edit employment status, particularly sa new earnings in EPRS PhilHealth Employer Account. So, ano po ibig sabihin ng new earnings sa PhilHealth? For those who are on leave without pay or no earnings. Para sa mga empleyado na nakalib na walang bayad o walang kita. So, nandito na tayo sa electronic premium remittance system. So, ilalagay lang natin guys yung PIN number ng employer, password, tapos click natin login button. So, nandito na tayo sa employer profile. So, next guys, pindutin natin ang click remittance management. So, under ng remittance management, click natin ang remittance status. So, next makikita nyo guys, dito sa left side merong pencil icon. So, click lang po natin yan. Yan yung lalabas guys pag tinapat mo yung mouse pointer arrow sa pencil icon. Edit employee remittance. So after natin maklik yung pencil icon, ito yung lalabas. Kikita mo dito guys yung PIN number ng employee, last name, first name, middle name, birthday, sex, TIN number, SSS number, GIS number if applicable, or CRN. Next natin gagawin ay kiklik natin ang employment status. So ayun guys, yan yung mga pagpipilian. Nakalagay dyan active, no earnings, or separated. So click natin ang no earnings. So, ayan guys, napili na natin yung no earnings. So, ngayon ilalagay natin yung effectivity date, kung kailan siya nag-start ng no earnings. So, nilagay natin ay June 1, 2023. Bali month, day, at saka year ang format. So, ayun, nalagyan na natin ng no earnings yung employment status. Tapos yung effectivity date, nalagyan na din natin. So, sunod natin gawin guys ay i-click natin ang submit button. So, next natin gawin guys ay i-check natin yung sinubmit natin na no earnings na employee kung nandun na ba siya sa list. Kasi pwede po siyang tingnan doon. Meron dito na makikita yung lahat ng no earnings at saka lahat ng separated makikita dito guys. Dito sa remittance management, i-click natin ang no earnings. So ayun guys, after natin mapindot yung no earnings, ito yung lumabas. As you can see guys, meron kaming isang employee na naka no earnings. Ganon din po sa separated all. Kung gusto mong makita lahat ng mga naka-separated na employee sa company, pindutin nyo lang po itong separated all. Makikita dyan yung list. So, next natin gagawin guys ay i-prepare natin ang SPA para makikita natin doon na yung ginawa nating no earnings na employee, para ma-sure natin doon na 0 na ba siya doon sa SPA na babayaran natin for the month of June 2023. So, unang gagawin guys, kung hindi pa na-edit yung applicable period, gawin mo siyang June 2023. So, dito na-edit ko na, hindi ko napakita guys. Madali lang naman siya. Ang gagawin mo lang ay pipindutin mo lang tong pencil icon. Tapos, i-enter mo lang kung anong month coverage ang babayaran mo.
So, after ma-edit yung applicable period, so, ang next nating pipindutin ay payment management. So, nandito na tayo sa summary of PhilHealth premium payment. Dito guys, makikita ang number of employees, total personal share, tsaka total employer share, tsaka yung grand total, tapos applicable month. Tapos dito sa baba, preliminary employees premium remittance list. Makikita dito yung PIN number ng employee, last name, first name, middle name, at saka kung magkano yung personal share, at saka employer share, at saka kung magkano yung total contribution. So, next natin gagawin guys, ay pipindutin natin ang printer icon. So, may tatlong lumabas. Una, print PEPRL. Pangalawa, generate SPA or PPPS. Pangatlo, payment for posting. So, piliin natin ang generate SPA. So, ayun na guys. Ito na lumabas. Generate statement of premium account SPA for specified applicable period. So, makikita mo dito guys yung PIN number ng employer, applicable month, applicable year, total number of employee, total employer share, total employer share, report type regular, then premium due for the current applicable period, which is 43,407.68. Tapos makikita din dito guys kung merong interest the previous period. So total amount due 43,407.68. So after mo ma-check guys yung applicable month kung tama ang nilagay mo, tapos yung number of employees kung wala ka nang idadagdag or wala ka nang i-resign, kung tama na to lahat pati yung total amount due, i-click na natin ang submit button. So, after natin masubmit yung SPA, balik tayo sa payment management. So, next, pindutin natin ang payment posting. So, titingnan natin guys yung list of employees para makita natin doon kung naka 0-0 na ba yung contribution niya at saka naka-indicate na yung no earnings ng employee. So, pindutin lang natin tong icon na to. So, ito na yung list of employees guys. Makikita nyo guys, naka 0.00 na yung isang employee na ginawa nating no earnings. At saka mapapansin nyo din guys, yung status niya ay naka no earnings na. So ayun guys, ganun lang kadali mag-edit ng employment status into no earnings. Thanks for watching! So ayun guys, huwag niyong kalimutang mag-subscribe, like, and hit the notification bell kung bago ka sa channel na to.